Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Elder Duan ay mayroong nilabas na matinding revelasyon patungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Elder Duan na mayroon siyang nakalaban na isang kilala at malakas na martial artist dahilan para makatanggap siya ng isang sumpa sa katawan na unti-unting kinakain ang kanyang cultivation level hanggang sa ito'y mawala. Ang nakalaban ni Elder Duan ay isa sa mga disciple ni Emperor Gu Feiyang na si Haolian Xiaohuang na ikaapat sa naging disciple ni Emperor Gu Feiyang na kasalukuyang nasa City of Mercenary, Qingge Forest. Sa mga panahon na isa pang mercenary si Elder Duan sa Qingge Forest ay nakalaban niya si Haolian Xiaohuang na imbis siya'y patayin ay pinili nitong bigyan na lamang si Elder Duan ng isang sumpa sa katawan. Ilang taon na ang nakalipas at patuloy pa rin binabangungot si Elder Duan sa nangyari. Sa kasalukuyan ay binubuwis ni Elder Duan ang kanyang buhay sa Verdancy Port sa kabila ng kanyang karamdaman para makaipon ng sapat na pera para magtungo sa Deity Transformation Sea at magpatulong sa mga matataas na refiner doon. Sa mga puntong ito ay naunawaan na ni Leon Xiao kung bakit parang pulubi si Elder Duan at hindi masyadong gumagastos. Si Elder Duan ay nagbaka sakaling alam ni Leon Xiao kung paano tanggalin ang sumpa dahil nagawa nitong malaman at makilala ang mga taong may kakayahang gumamit nito. Sumagot naman si Leon Xiao na madali lang ang paraan para matanggal ang sumpa at kayang-kaya itong gawin ni Elder Duan. Nang marinig ito ni Elder Duan ay napayakap ito kay Leon Xiao at nagmakaawa na tulungan siya. Sumagot naman si Leon Xiao na kailangan lamang ni Elder Duan na putulin ang kanyang dalawang itlog at mawawala na ang sumpa. Natahimik ang lahat sa sinabi ni Leon Xiao habang si Elder Duan naman ay parang gumuho na ang mundo. Tinanong muli ni Elder Duan si Leon Xiao kung nagbibiro ba ito subalit seryoso siyang sinagot ni Leon Xiao na totoo ang kanyang sinabi. Sinabi ni Leon Xiao na ang sumpa kay Elder Duan ay mula sa ancient times na nadiskubre ni Emperor Gu Feiyang at itinuro lamang sa kanyang mga disciple. Dagdag pa niya na kay Emperor Gu Feiyang ito unang nakilala dahil marami na siyang nakalaban na nilagyan niya ng ganitong sumpa at isa na dito ay ang kilalang martial sovereign na si Renbai na napilitang putulin ang dalawa niyang itlog matanggal lang ang sumpa na binigay sa kanya ni Emperor Gu Feiyang. Nagalit si Elder Duan kay Emperor Gu Feiyang dahil nagpakalat pa ito ng matinding sumpa. Hindi naman ito nagustuhan ni Leon Xiao at sinabi niya kay Elder Duan na si Emperor Gu Feiyang ay ang pinakanirerespeto niyang tao sa buong kontinente dahil sa galing nito sa martial arts at taglay na kagwapuhan na walang kaparehas na bihirang makita sa kontinente kaya kung hindi niya ito irerespeto ay hindi niya sasabihin ang iba pang paraan. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang isip ni Elder Duan at sinimulang purihin si Emperor Gu Feiyang. Pinatigil naman siya ni Leon Xiao at inutusan ng magdamit dahil sasabihin na niya ang isa pang paraan para mawala ang sumpa. Ipinaalam ni Leon Xiao na maari itong matanggal kung makukuha nila ang dugo ng kung sinong naglagay nito. Nang marinig ito ni Elder Duan ay lalo itong nawalan ng pag-asa at ninais na lamang magpakamatay dahil ang naglagay sa kanya ng sumpa ay kilala at malakas na nilalang na malabo nilang makuhanan ng dugo. Pinigilan siya ni Leon Xiao sa kanyang ginagawa at sinabi na mayroon pa siyang alam na paraan subalit kaya lamang nitong matanggal ang sumpa ng 1 oras kada araw. Nabuhayan naman si Elder Duan dahil mas mabuti na iyo kaysa sa naunang 2 paraan. Dagdag pa ni Leon Xiao na kung patuloy na susunod si Elder Duan sa kanya ay darating ang panahon na si Haolian Xiaohuang na mismo ang kusang lalapit para ibigay ang sarili niyang dugo kay Elder Duan. Hindi naman naniniwala si Elder Duan kay Leon Xiao dahil si Haolian Xiaohuang ay isang peak martial sovereign. Itinuro ni Leon Xiao ang teknik kay Elder Duan kaya nakapagsimula na ulit itong mag-cultivate. Sa isip-isip ni Leon Xiao ay mabuti na lamang at nalagyan ng kanyang disciple ng sumpa si Elder Duan dahil simula ngayon ay palagi nang susunod si Elder Duan sa kanya hanggang sa matanggal na ng tuluyan ang sumpa. Sa isang malayong lugar sa lungsod ng Mercenaries na matatagpuan sa Qingge Forest ay kasalukuyang nagpapakasarap si Haolian kasama ang 5 babae sa kalagitnaan ng gabi. Napatigil ito sandali sa kanyang ginagawa dahil bigla na lamang niyang naalala ang kanyang master na si Emperor Gu Feiyang. Sinabi ni Haolian na ang kanyang master ay kabaliktaran niya dahil kahit na palilibutan at hinahabol ito ng mga pinakamagaganda sa kontinente ay walang ni isa sa kanila ang pinatulan ng kanyang master. Nagbiro naman ang isang babae na baka hindi babae ang hanap ni Emperor Gu Feiyang kaya nagsitawanan silang 5 babae sa loob.
Sa pag-aakalang matutuwa din si Hao Lian ay bigla itong nagalit at nagpakawala ng kanyang aura dahilan para mamatay ang lahat ng gaserang apoy sa labas. Umalis ito nang may pagbabanta na palalampasan niya ito sa ngayon at sa susunod na ulitin nilang bastosan ang kanyang master ay tiyak na ang kanilang kamatayan. Lumabas si Hao Lian sa tent na wala sa mood at naalala na malapit na pala dumating ang taon ng kamatayan ng kanyang master Gu Feiyang. Si Hao Lian na ika-4 sa 5 disciple ni Emperor Gu Feiyang ay nangangako na sa oras na marating na niya ang tugatog ng kapangyarihan ay papasukin niya din ang Tiandang Mountain para alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang master. Si Li Yunxiao kasama ang iba pa ay kasalukuyan pa ring nasa loob ng formation sa nakalipas na ilang araw. Sa hindi inaasahang pangyayari habang team nilang inaabsorb ang Yuan Qi ay biglang sumulpot ang pinuno ng Razor Clan tribe na si Dameng at batid nito na sila Li Yunxiao ang dahilan kung bakit mabilis na natutuyo ang Divine Congo Tree. Nabigla naman si Taiping nang makita niya si Dameng dahil isa na itong ganap na Martial Emperor. Ipinag-utos ni Dameng kay Taiping na pinuno ng Blazefish tribe na ibigay sa kanya ang formation dahil kung hindi ay uubusin nito sila. Galit naman si Taiping kay Dameng dahil sila ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang iniingatang Divine Congo Tree kaya simula ngayon ang kanilang tribo ay matalik ng magkaaway. Hindi sila lubos makapaniwala dahil nang dumating ang Razor Tribe sa South Region at sinakop ang maliit na parte ng kanilang teritoryo ay isa lamang itong Pick 9-star Martial Grandmaster. Sa mga oras na ito ay punong-puno na ng galit si Taiping sa kadahilan ng hinayaan niyang lumakas pa si Dameng at umabot sa puntong maging isa itong 2-star Martial Emperor. Sa pamamagitan ng private message ay inutusan ni Li Yunxiao si Taiping na pansamantalang labanan si Dameng dahil malapit naman na ma-promote ang kanyang anak sa 1-star Martial Emperor realm at kung umabot na sila sa puntong iyon ay tiyak na magkakaroon na sila ng laban. Lumingon si Taiping sa likod at nakita niya ang pag-asa ng kanyang tribo na handa niyang protektahan kahit nakapalit pa ang kanyang buhay. Napagdesisyonan na ni Taiping na kahit anong mangyari ay ilalaban niya ng patayan ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Dameng ay patuloy pa din sa pagkumbinsi sa kanila na ibigay na ang formation ngunit bago pa man ito muling nakapagsalita ay bigla na siyang inatake ni Taiping dahilan para mapatalsik ito sa malayong lugar mula kila Li Yunxiao. Habang sila'y naglalaban ay inaalala naman ni Li Yunxiao si Guardian Heng na kasalukuyang nasa Divine Congo Tree at natitiyak niya na mas mahirap ang kakaharapin nilang laban dito kaysa sa Razor Clan tribe dahil hindi malabong isa na rin itong Martial Emperor. Hindi alam ni Li Yunxiao kung hanggang kailan kayang labanan ni Taiping si Dameng dahil habang tunatagal ang laban ay unti-unti namang nauubos ang buhay nito. Si Taifei na kasalukuyang nasa importanteng parte ng kanyang buhay ay hindi makapag-concentrate dahil batid niya na kasalukuyang nakikipaglaban ang kanyang ama para sa kanilang kapakanan. Nakita ni Li Yunxiao na wala sa focus si Taifei kaya tinulungan niya itong kumalma ang kanyang isip at makapag-focus sa kanyang promotion at maging isang Martial Emperor sa lalong madaling panahon. Sa mga sinasabi ni Li Yunxiao ay unti-unting kumalma ang isip ni Taifei dahilan para magkaroon na ng resulta ang ginagawa niyang ensayo. Hindi naman makapaniwala si Elder Duan sa kanyang nakikita dahil ang isang Martial Great Master ay kasalukuyang ginagabayan ang isang 9-star Martial Grandmaster para maging Martial Emperor na kahit ang mga malalakas na nilalang sa kontinente ay malabong magawa. Si Li Yunxiao ay kasalukuyan na ding nasa kalagitnaan ng kanyang pagka-promote sa 4-star Martial Great Master at kung titignan ay parang baliwala lamang sa kanya ang mga nangyayari at batid na niya ang mga susunod na kaganapan. Ilang sandali pa ang lumipas ay napagtagumpayan na ni Taifei ang ma-promote sa Martial Emperor dahilan para lumakas muli ang loob ng mga kapatid niya. Nagpasalamat ito kay Li Yunxiao sa ginawa niyang tulong at mabilis siyang na-promote sa Martial Emperor realm. Agad na umalis si Taifei para tulungan ang kanyang ama habang naiwan si Li Yunxiao na katatapos lang umangat din ng level. Tumayo na si Li Yunxiao at nagsimulang kumilos dahil batid niya na sila Taiping at Taifei ay hindi pa rin kakayanin ang lakas ni Dameng na isang 2-star Martial Emperor at sa lakas ng impact ng nagiging labanan ay hindi malabong dumating na rin ang malakas na hukbo ng Razor Clan tribe. Habang nag-aalala sila sa mga pweseng mangyari ay biglang sumingit si Elder Duan at hindi nakapagtimpi sa mga kaganapan. Sinabihan ni Elder Duan si Li Yunxiao na ipaubaya na ang lahat sa kanya at manatili na lamang sa kanilang kinatatayuan.
Ngumisi naman si Leon Xiao dahil batid niya na si Elder Duan ay isa talagang Martial Emperor Realm at hindi lamang isang Martial Grandmaster Realm. Sa labas ng Divine Congo Tree ay kasalukuyan pa ring naglalaban ang tatlong Marine Martial Emperor at kitang-kita ang kalamangan ni Daming kahit na dalawa na ang nagtulong para siya'y puslangan. Si Taipin ay nagtamo na ng maraming pinsala at unti-unti nang nanghihina ang kanyang lakas kaya nais na sana silang tapusin ni Daming subalit biglang dumating si Elder Duan at sinabihan si Daming na hindi si Taiping ang unang mamamatay kundi siya. Si Elder Duan ay hinubad ang kanyang damit habang sinasabi na ang Divine Congo Tree ay muli na nilang babawiin sa mga seafood monster kagaya niya. Natawa naman si Daming dahil ang isang 7-star Martial Grandmaster ay sobrang yabang umasta. Mabilis na sumugod si Daming patungo kay Elder Duan at sa pagyayabang nito ay hindi na siya gumamit pa ng teknik sa pag-atake dahil para sa kanya ay walang kwenta ang lakas na taglay ni Elder Duan. Si Elder Duan ay nanatili sa kanyang kinatatayuan habang sinalo ng buong buo ang atake ni Daming. Sa lakas ng atake ay namuo ang makapal na buhangin sa paligid kaya nag-alala sila Taiping at Taifei sa kalagayan ni Elder Duan subalit nang unti-unting nawala ang buhangin sa paligid ay nakita nila na nagawang masalo ni Elder Duan ang atake ng isang 2-star Martial Emperor. Nagtataka naman si Daming kung paano ito nagawa ni Elder Duan dahil ang lakas na ginamit niya ay sapat na paslangin ang maraming kagaya ni Elder Duan. Lalo pang hindi makapaniwala si Daming sa kanyang nakikita dahil unti-unting umaangat ang level ni Elder Duan mula 7-star Martial Grandmaster hanggang sa umabot ito sa Martial Emperor Realm. Masaya si Elder Duan dahil ngayon na lamang niya ulit naramdaman ang kanyang lakas na nawala dahil sa sumpa. Ginamit ni Elder Duan ang teknik na tinuro ni Leon Xiao dahilan para mabuksan niya ang kanyang sealed na katawan at matanggal ang sumpa. Sumabog ang napakalakas na apoy sa buong paligid na nagmula sa katawan ni Elder Duan at maging ang katubigan ay nayanig sa lakas na taglay nito. Sa muling panunumbalik ng lakas ni Elder Duan ay mabilis niyang naputulan ng paa si Daming at ang dating maliit na matanda ay naging isang makisig na mandirigma ngayon. Hindi makapaniwala sila Taifei sa kanilang nakikita dahil hindi pa din tumitigil ang pagtaas ng level ni Elder Duan kahit na isa na itong pick 1-star Martial Emperor. Huminga ng malalim si Elder Duan at matagumpay na nitong narating ang 2-star Martial Emperor Realm. Tumalon siya ng pagkataas-taas para muling subukan ang kanyang lakas na hindi nito naramdaman ng matagal na panahon. Si Daming naputol ang paa ay naramdaman ng taglay na lakas ni Elder Duan at nakaramdam ito ng panginginig sa katawan at sa takot na baka mas lalo pang lumakas si Elder Duan ay agad niyang pinatubong muli ang kanyang paa para sumugod kay Elder Duan at paslangin ito sa lalong madaling panahon. Gumamit na si Daming ng malakas na teknik at diretsyong inatake si Elder Duan kaya nilabas na ni Elder Duan ang kanyang Zuan Weapon Halberd sabay ginamit ang White Flame Ghostly Killer Technique para sabayan ang atake ni Daming. Sa isang was-iwas ng sandata ni Elder Duan ay matagumpay niyang natalo ang atakeng ginawa ni Daming at nagdulot pa ito ng pagkaputol ng dalawang braso ni Daming. Sinubukang patubuin muli ni Daming ang dalawa niyang braso subalit bigo siyang magawa ito dahil ang apoy ni Elder Duan ay nananatili sa kanyang mga sugat. Ipinagbigay alam ni Elder Duan kay Daming na hindi na niya kailangan magsayang pa ng enerhiya dahil malabo na niyang mapatubo pa. Dahil batid ni Daming na dumating na ang kanyang wakas ay ginamit na niya ang natitira niyang lakas para tawagin ang lahat ng Razor Clam Tribe at ipaalam ang kanilang lokasyon. Bagamat nagawa nitong makapagtawag ay hindi pero nakaligtas si Daming sa mabilis at malakas na sibat ni Elder Duan. Bago mamatay si Daming ay masaya itong tinuwanan sila Elder Duan dahil batid niya na kahit anong lakas nila Elder Duan ay hindi nila matatalo ang buong Razor Clam Tribe na kasalukuyang mayroong 6 na Martial Emperor Realm. Sila Taipin at Taifei ay pinanood lamang ang nangyaring labanan hanggang sa umabot na sa puntong si Daming ay masunog ng apoy sa ilalim ng karagatan. Hindi naman nakaramdam ng kahit katiting na takot si Elder Duan sa mga sinabi ni Daming dahil handa siyang harapin at linisin ang mga basura sa karagatan. Ilang sandali pa lamang ang lumipas at biglang nagsidatingan na ang mga mandirigma ng Razor Clam Tribe kasabay ni Leon Xiao na mabilis tumatakbo at may tinatahak na direksyon. Bago si Leon Xiao umalis sa kanila ay sinabi nito sa kanyang mga kasama na paslangin nila ang lahat ng Razor Clam na kaya nilang paslangin sa lalong madaling panahon at huwag siyang alalahanin dahil may nais siyang gawin mag-isa. Si Leon Xiao ay patuloy na nilalakbay ang masukal na mga ugat ng puno at isa-isa itong pinagpuputol para marating kanyang pakay na direksyon.
Ilang sandali pa ang lumipas ay narating na din niya ang lugar kung saan mayroong spirit nourishing wood na kailangan niya para iligtas si Meng Wu. Nalaman ni Li Yunxiao ang lokasyon ng spirit nourishing wood dahil naramdaman niya na hinigop patungo dito ang spirit ni Dameng pagkatapos nitong mamatay. Ang spirit nourishing wood na nakita ni Li Yunxiao ay sobrang laki dahilan para hindi pa ito naging matured kahit na lumipas na ang 10,000 taon. Balak na sana itong kunin ni Li Yunxiao subalit naisip niya na marami pang mapapaslang si Elder Duan na Razor Clam Tribe at marami pa din ang spirit na mahihigop ng spirit nourishing wood kaya hindi niya muna ito kinuha at naghintay pa ng ilang sandali. Sa kanyang pag-aantay ay may narinig siyang boses sa paligid na nagsasabing dumating na ang pinahihintay nitong panahon sa loob ng 10,000 taon nitong paghihintay. Si Li Yunxiao ay agad na hinanap ang pinagmulan ng boses subalit bigo siyang malaman ang lokasyon nito kahit pa ginamit na niya ang kanyang Universal Detect. Kinabahan ng bahagya si Li Yunxiao dahil may isang nilalang ang kayang magtago sa kanyang Universal Detect. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng matinding paggalaw mula sa ilalim ni Li Yunxiao at biglang umangat ang level ng tubig na halos marating nito ang tuktok ng Divine Congo Tree. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawala ang mga umangat na tubig at lumabas ang isang malaking buhay na puno. Napalundag si Li Yunxiao sa bigla dahil ang lumabas na nilalang ay ang spirit ng Divine Congo Tree. Hindi lamang si Li Yunxiao ang nabigla sa kanilang pagkikita dahil maging ang spirit ng Divine Congo Tree ay hindi makapaniwala sa kalagayan ng katawan ni Li Yunxiao. Batid ng Divine Spirit na si Li Yunxiao ay nagtataglay ng soul power na napakalinis at sobrang lakas at hindi niya lubos akalain na isa lamang itong bata dahil ang nararamdaman niya sa soul ni Li Yunxiao ay higit sa soul ng 100 taong gulang na nilalang. Nagulat si Li Yunxiao dahil ito ang unang pagkakataon na may nakadiscover ng kanyang sekreto at sa mga puntong ito ay naunawaan na niya kung bakit sa loob ng 10,000 taon ay hindi pa nagmamatured ang spirit nourishing wood ay sa kadahilanang ina-absorb ito ng Divine Spirit. Tinanong ni Li Yunxiao kung nais ba ng Divine Spirit na lamunin ang kanyang soul spirit na madiin itinanggi ng Divine Spirit dahil wala itong kakayahan na kunin ang soul ng hindi pa namamatay na nilalang. Ang Divine Spirit ay walang pagnanais na saktan si Li Yunxiao bagkus ay nais nitong humingi ng tulong kay Li Yunxiao dahil ang katawan ng Divine Spirit ay unti-unti nang nawawasak. Dagdag pa niya na dahil sa ginawa ni Li Yunxiao na pag-set up ng Ancient Formation ay mas napabilis ang kanyang pagkawasak. Sa sinabi ng Divine Spirit ay kinabahan si Li Yunxiao kaya humanda ito sa pag-atake sa pag-aakalang nais nitong agawin ang kanyang katawan. Muling sinabi ng Divine Spirit na wala siyang balak saktan si Li Yunxiao at narito lamang siya para humingi ng tulong. Ipinagdiinan ng Divine Spirit na nais niyang tulungan siya ni Li Yunxiao na muling mabuhay sa pamamagitan ng Phoenix Fire. Dumanggi naman si Li Yunxiao dahil sa kasalukuyan ay wala pa siyang kakayahan at kaalaman para kontrolin ang Phoenix True Fire na lubhang delikado para sa mahina niyang katawan. Sinabi ng Divine Phoenix na hindi na kailangan mag-alala ni Li Yunxiao dahil sa oras na pumayag si Li Yunxiao ay ituturo nito sa kanya ang paraan kung paano mare-refine ni Li Yunxiao ng tuluyan ang Phoenix Fire. Dagdag pa ng Divine Spirit na bago siya mag-undergo ng rebirth ay ibibigay niya ang lahat ng natitira niyang soul key kay Li Yunxiao na labis makakatulong sa kanyang katawan dahil maari pa siyang umangat ng level direkta sa Martial Lord Realm. Tinanong ni Li Yunxiao kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ma-reborn ng Divine Spirit. Sumagot naman ng Divine Spirit na wala si Li Yunxiao dapat ipag-alala dahil hindi lang siya kundi parehas silang mare-reborn sa kanilang gagawin. Sa kanilang pag-uusap ay napansin ng Divine Spirit na ang pinapractice ni Li Yunxiao na teknik ay ang Heavenly Tyrant Body Technique kaya sinabi niya na pagkatapos ng rebirth ay makakasama din ito sa aangat ang level. Napaisip naman si Li Yunxiao dahil ang tatlong benepisyo na kanyang matatanggap ay labis na makakatulong sa kanya lalo na ang pag-angat ng kanyang body technique kaya sa huli ay pumayag na din siya sa nais mangyari ng Divine Spirit. Bago nila simulan ang gagawing uppers iyon ay hiniling ng Divine Spirit na sa oras na magtagumpay sila ay mangako si Li Yunxiao na poprotektahan siya hanggang siya ay muling magising sa kanyang malalim na pagkakatulog dahil batid ng Divine Spirit na muli siyang babalik sa pagiging buto at mawawalan ng kakayahan na protektahan ang kanyang sarili.
Dagdag pa niya na kung magagawa ni Leon Xiao na maprotektahan siya hanggang sa muli niyang paggising ay bibigyan niya si Leon Xiao ng Tai Mystic Key. Sa umpisa ay hindi ito naunawaan ni Leon Xiao subalit nang mag-sink in sa kanyang utak ang Tai Mystic Key ay bigla itong napalundag sa Divine Spirit at tila ba nawala ang lahat ng takot nito sa katawan at tinanong ang Divine Spirit harap-harapan kung totoo ang sinabi nito patungkol sa Tai Mystic Key. Tinanggal ng Divine Spirit si Leon Xiao sa kanyang ilong at ipinaliwanag kay Leon Xiao na sa kasalukuyan ay mayroon pa lamang siyang isang traces ng Tai Mystic Key subalit kung magtatagumpay sila at muli siyang mabubuhay ay handa niyang ibigay kay Leon Xiao ang ikalawang traces ng Tai Mystic Key. Masaya si Leon Xiao na tinanggap ang kasunduan dahil ang Tai Mystic Key ay ang pinakaunang key na nabuo bago pa man mahati ito sa iba't ibang klase kagaya ng Yin Key at Yang Key. Dagdag pa niya na kung makakakuha siya ng kahit isang traces lamang ng Tai Mystic Key ay mas tataas ang posibilidad niya na marating ang Martial Deity Realm o ang Ultimate Ten Realm. Dahil nagkasundo na sila ay hiniling na ng Divine Spirit na sila'y magsimula. Sa umpisa ay itinuro muna ng Divine Spirit kay Leon Xiao kung paano kontrolin ang Phoenix Fire at kung ano ang gagawin nitong proseso. Ilang sandali lamang ay natutunan na agad ni Leon Xiao ang lahat ng tinuro ng Divine Spirit at handa na silang magsimula. Subalit bago sila magsimula ay hiniling muna ni Leon Xiao na kunin ang Spirit Nourishing Wood para kanyang itago na agad namang sinunod ng Divine Spirit at ibinigay ito kay Leon Xiao. Sa isip-isip ni Leon Xiao na kahit anong mangyari sa kanila ng Divine Spirit ay tiyak na ang buhay ni Meng Wu na maliligtas. Handa na silang dalawa kaya sinimulan na nilang e-perform ng sabay ang teknik na nagresulta sa isa-isang paglalabasan ng mga ancient scripture sa paligid ni Leon Xiao. Dahil hindi na kailangan ng Divine Spirit ang kanyang katawan ay ibinigay na niya ang lahat ng natitira soul key ng Divine Combo Tree kay Leon Xiao dahilan kaya unti-unting umaangat ang level ni Leon Xiao hanggang sa umabot ito sa 6-star Martial Great Master. Sa kanilang ginagawang operasyon ay biglang sumulpot si Guardian Heng na galit dahil tuluyan nang nawala ang lahat ng soul key sa Divine Combo Tree habang siya ay malapit ng maging isang 2-star Martial Emperor Realm. Si Guardian Heng ay sumugod kay Leon Xiao at nais itong paslangin subalit hindi man lang natinag si Leon Xiao sa kadahilan ng batid nito na walang magagawa sa kanya ang isang Martial Emperor. Itinuloy ni Leon Xiao ang kanyang ginagawa at hindi pinansin ang pasugod na Martial Emperor at nang makalapit ito ay lumabas ang malakas na liwanag dahilan para mapa-attract si Guardian Heng. Sumunod sa liwanag ay ang pag-usbong ng mga petal ng bulaklak na apoy sa palibot ni Leon Xiao at isa itong indikasyon na nag-umpisa ng magawa ni Leon Xiao ang unang hakbang sa kanilang operasyon. Ang Divine Spirit ay nananatili sa likod habang nakasuporta sa ginagawa ni Leon Xiao. Si Guardian Heng ay napalayo sa takot at ramdam ang lakas ng apoy na ginagamit ni Leon Xiao at batid niya na sa oras na madikitan siya nito ay tiyak na kamatayan ang kanyang sasapitin. Dagdag pa niya na hindi niya namalayan ang malaking halimaw sa likod ni Leon Xiao nang sinubukan niyang sumugod kanina. Dahil sa kanyang mga nakita ay napa-attract si Guardian Heng sa takot na baka paslangin siya nila Leon Xiao. Ilang sandali pa ay tuluyan ng natupok ng apoy ang Divine Spirit kasama si Leon Xiao. Sa kabilang parte ng Divine Combo Tree kung saan nagtutumpukan ang mga Razor Clam Tribe ay naramdaman na ang pagkawalan ng Soul Key sa lugar. Ang natitirang isang elder ng Razor Clam Tribe ay nag-aalala na sa kalagayan ng kanilang tribo dahil unti-unti na silang nauubos nila Elder Duan. Sa takot nito na baka wala nang matira sa kanila ay humingi na ito ng tulong sa isang malaking nilalang na kaisa-isang Martial Supreme sa buong region na si Lord Wei Shi. Ipinagbigay alam ni Elder Dai Lei kay Lord Wei Shi na ang kanyang tribo ay nalalagay sa panganib na maging ang mga elder at ang kanilang tribe chief ay napaslang na ng mga kalaban. Sumagot naman si Lord Wei Shi na wala siyang pakisa kung anong nangyayari sa kanilang tribo dahil ang naging kasunduan lamang nila ay patungkol sa Divine Combo Tree. Dahil hindi mapapayag ni Elder Dai Lei na kumilos si Lord Wei Shi ay naisip nitong sabihin na ang mga kalaban ay kasalukuyang sinisira ang Divine Combo Tree dahilan kung bakit nawawala na ang Soul Chi. Tagumpay naman siya sa kanyang naisip na plano subalit sa pag-aakalang tutulungan siya ni Lord Wei Shi ay una pala silang papaslangin nito. Sa isang tusok lamang ng bando ni Lord Wei Shi ay nagawa niyang mapawalang bisa ang isang Martial Emperor na si Dai Lei at higupin ang Yuan Qi na dumadaloy sa katawan nito. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan nang naubos ang tribo ng Razor Clam sa kamay nila Elder Duan.
Dumating na din sila Tai Ling at Tai Fei na kanina pa nag-e-ensayo at kitang-kita sa mga mata nito ang saya dahil isa na siyang ganap na third-tier refiner at si Tai Fei naman ay naging pick 9-star martial grandmaster. Tinanong ni Elder Duan na bakit sila huminto sa pag-ensayo at hindi tinuloy ang pagkakataon na makamit ni Tai Fei ang maging isa na ding martial emperor. Ipinaliwanag ni Tai Ling na kani-kanina lamang ay biglang nawala ang soul key ng Divine Congo Tree sa hindi malamang dahilan. Nabigla sila sa kanilang narinig dahil hindi nila lubos maisip kung paano naubos ang soul key ng Divine Congo Tree. Si Elder Duan ay napaisip na baka ito'y konektado kay Li Yunxiao na hindi pa din bumabalik hanggang ngayon. Sa kanilang pag-uusap ay bumagsak ang malakas na pressure mula sa itaas na may kasamang tanong na kung sino ang may gawa ng pagkawala ng soul key. Lumigon sila sa itaas at nakita nila ang isang nilalang habang nakalutang sa ere. Nagpakawala ito ng malakas na aura dahilan para hindi sila makagalaw. Namukaan naman ng tribe chief ang nilalang na si Lord Wei Shi dahil kilala ito sa kanilang region na isa sa pinakamalakas at ang kaisa-isang martial supreme. Abangan sa susunod nating video kung paano lalabanan nila Li Yunxiao ang isang martial supreme realm na higit na mas malakas sa isang martial emperor. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay may darating na isang Nine Heavens Martial Sovereign sa utos ng isa sa apat na mga hari ng karagatan at kilalang malakas na martial artist sa South Sea region. Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.